Ano nga po bang nangyari? Bakit po hanggang ngayon ay hindi naresolba yung disqualification case against dito sa Duterte Youth? Dahil yun ang inirereklamo nila nung magsampa sila ng petition sa Supreme Court na parang bakit apakatagal? Hindi nila agad inaksyonan kung importante pala ito tapos biglang na-hold yung kanilang proclamation. Bagamat na Maricel, Sir Ted, ang inyo pong lingkod kasi hindi nag-participate dun sa issue patungkol sa suspension ng kanilang proclamations ng dalawa pong party list na yan sapagkat meron po tayong previous professional relationship at para po medyo ma-preserve naman natin ang integridad ng proseso, hindi po tayo nag-participate. Kung ano po yung nangyari prior to yung mga 2019-20 hanggang sasabihin na natin itong pinaka-latest, hindi ko po talaga masasagot yung mga bagay na yon. Pero siyempre sa kasalukuyan, hindi po pwedeng hindi mariresolve yung mga kaso na pending na ganyan. Ganong napakatagal na po, tama po kayo. At lalo't-lalo na kung ang issue ay issue ng jurisdiction, issue mismong patungkol sa mismong accreditation ng party list. And siguro po ito talaga yung tamang panahon na i-resolve nga yung bagay na yan. At maaari po, tama po kayo na suspend ang kanilang proclamation, pero remember po na ang COMELEC naman ay may jurisdiction talaga kahit sa national position hanggang June 30, 12:01. And yan po ang commitment na lang natin bago po matapos ang June 30, kaagad ay mariresolve yung mga kaso na yan upang kahit paano kung kinakailangan maproklama na sila, ay dapat sila maproklama. Ang maliwanag lang po, number one, sila po ay nanalo sa dito po sa recently concluded election. Yung isa po dyan ay may nakakuhang 3, yung isa naman ay isa. And therefore, kinakailangan malaman kaagad kung makakaupo ba o hindi yung mga naturang party list na yan. I understand, sir, 2019, hindi ka pa kabahagi ng COMELEC, but I wonder kung we all know na Duterte Youth Party List was organized in support of the Duterte administration during the time of the administration of former President Duterte. I wonder kung gaano kalaking bahagi ang politika sa usaping ito at bakit hindi siya naresolba agad. Siyempre po Ma'am Maricel, hindi ko talaga masasagot, hindi ko rin puwedeng patungkulan yung issue ng politika. Sabagay dapat dito na lang kami magbabase sa kung ano yung merito ng kaso na iyan. So, yung po namang sinasabi, puwede ba namin mahabol ang isang party list gano'ng nakapag-participate na several times. Meron pong pinaka-latest na decision diyan ng Korte Suprema at yan po yung kaso po ng Anwaray versus the Commission on Elections. Kung natatandaan po natin, napakadaming beses na rin nakapag-participate yung Anwaray, subalit nagkaroon po ng desisyon ang COMELEC after several times na nag-participate yung Anwaray, kinancel po ang kanilang registration. Ito po yung nakarating sa Korte Suprema at na-affirm ng Supreme Court yung naging desisyon po ng COMELEC tungkol sa pagka-cancel ng registration ng Anwaray. Nangangahulugan po yung pala po mga requirements sa pagpapa-accredit ay continuing requirement po yan. Therefore, anytime na may issue o mawala yung requirement na yan, ay pwede po makancel ang registration ng naturang party list.